Ira's POV. Oh, saan ka na naman maglalakwat siya? Mataray na tanong sa akin ni Annalyn. Abala si Maricel sa pagkukuto sa kanya. Sa kalupaan ko. Feeling ka talaga kahit kailan? Hindi naman yun sa'yo. Nang aangkin ka lang. Inirapan ako ni Maricel, pero pinakyuhan ko naman siya mentally. Sa bundok ka lang naman pala pupunta eh. Bakit nakadress ka pa? Siyempre, malay mo may makasalubong akong gwapo sa daan. At bakit suot mo ang heels ko? Aakyat ka ng bundok na naka-high heels? Hubarin mo nga yan. Kapag yan nasira, hindi ka na makakahiram sa akin ng mga damit at sapatos. Pagbabanta sa akin ni Annalyn. Kaya napanguso ako. Bakit ba kasi pinapahiram mo yung sampid na yan ng mga damit mo, Annalyn? Paano kung magkaputo ka? Kahit naman puro pagsusungit lang alam gawin sa akin ni Annalyn, hindi naman siya sa akin madamot. Hindi katulad ni Maricel na super damot. May anghit naman. Uy, grabe siya. Wala naman akong putok. Ikaw yung meron. Sigaw ng inner beauty ko. I'm not talk to you. Talking? I'm not talking to you. Pag-uulit ni Maricel na trying hard Englishera. Ibalik mo yan, Ira. Bagsak ang mga balikat ko nang muling pumasok sa bahay. Hinubad ko ang suot kong high heels, saka ko isinuot ang rubber boots ko. Ang yaswa tuloy ng datingan ko. Naka-white dress ako, tapos pagsaka na boots ang suot ko. Well, at least, maganda pa rin naman ako. Wag lang ibaba ni Pugito ang tingin niya sa paa ko para hindi siya ma-turn off sa akin. Umikot ako sa harapan ng basag naming salamin, saka nagpa-cute. Nang makontento ako sa itsura ko, ay lumabas na ulit ako ng bahay. My loves! Sigaw ni Edward na may hawak na namang yellow bell na pinitas niya sa tuyong hardy ng nanay niya. Ang ganda-ganda mo talaga, my loves. Hulog na naman ako sa'yo. Ihulog kita sa bangin eh. Ikaw na naman? You're one and only bebe. Flower for you, my loves. Ngumiti sa akin si Edward sa kaya muntikan na ako masilaw sa ginto niyang ngipin. Lagi niyang pinaflex sa akin ng ginto ng ngipin simula na magkaroon siya nito last month. Gwapo ko, no? Oo na lang. Nakangiwi kong sagot sa kanya. Sus! Alam ko namang gwapong-gwapo ka sa akin, my loves. Kung naumbungi ako, ay loves mo na ako. Paano pa kaya ngayong gold na yung ngipin ko? Mayabang niyang pahayag habang itinataas baba ang kilay niya. Ang sarap ng balatan gamit ng golden teeth niya. Oo, Edward, matagal ka nang pinagpapantasya ni my loves mo? Deep in her inner side, she kilig to the max. Pahayag ni Maricel na mas lalong nagpalawak ng ngiti ni Edward. Sila talaga ang bagay na dalawa kasi get silang isa't isa. Deep inside, hindi deep in her inner side. Pagtatama ko kay Maricel. Anyway, I'll get going na. Naghihintay na sa akin ng mga trabahador ko sa hasyenda ko. Wala kang hasyenda, squatter ka. Singhal sa akin ni Annalyn. Samahan na kita, my loves. No, stay. Utos ko sa kanya. Para siyang maamong tuta na umupo sa lupa. Good boy. Umagang-umaga na stress kagad ang beauty ko. Pero kahit naman mayabang, filingero, walang ligot uto-uto sa Edward, ay mabait naman siya. Hindi siya katulad ng ibang lalaki sa baryo na bastos at saksakan ng yabang. Siya lang atang lalaking pinayagan ko maligaw sa akin. Pogi! Tawag ko kay Pugito na makita siya nagbababad sa ilog. Napakagat ako ng ibaba kong labi na makita niya sisinagan ng araw ang maganda niyang katawan. Hala, parang tinatawag ako ng 8-pack sa abs niya at sinasabing dilaan mo ako, baby girl. Ang landi mo, self. You came back? Siyempre naman, kamusang sugat mo? Hindi siya sumagot, pagkos itinitigan niya lang ako na masama. Back to you again, Ira. Iniangat ko ang skirt dress ko bago tumawid sa ilog. Naka-shirts naman ako, kaya hindi ako masisilipan. Pagtawid ko'y hinanap ko agad ang naiwan kong kamote kahapon. Kalahating sako rin yun,
kaya dapat lang nabalikan ko. May kamote! Ay, babe, when I saw my precious sweet potatoes. Kapag nabenta ko to, ay makakabili na ako ng bago kong tsinelas. Sa wakas. What's that? Mabilis akong napalingon kay Pogi na nasa likuran ko na pala. Kamote? Kamote? Ano yun? Umawang ang labi ko dahil sa tanong niya. Rich kid to panigurado. Kutis pa lang, anak na yaman na. Can I eat that? I'm famished. 3 isa. What? Kunot noong tanong niya. Saang planeta ba siya galing? At nga siya sa lahat ng mga sabihin ko. Naku, pasalamat ka, Pogi ka. 3 pesos ang isa. I don't have money with me. Sige, pahaplos na lang ng abs mo. Gumiti ako ng pagkatamis-tamis with watching beautiful eyes pa. Fine. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Pero joke lang yon. Baka sabihin mo maharot ako? O eto, sa'yo na. Iniabot ko sa kanya ang 2 pirasong kamote. Sus! Maharot ka naman talaga, Ira. Ngayon ka pa taga nahiya matapos mo siyang hipuan kahapon? Kastigo ko sa sarili ko. Thanks. Nagulat ako nang bigla niyang kagatin ang kamote. Malinis naman yun dahil nahugasan ko yun kahapon. Pero hindi pa lutong kamoteng ibinigay ko sa kanya. Bakit matigas? Tanong niya. Hindi ko mapigilang mapahagalpak ng tawa sa tanong niya. Ang cute ni Pugito. Napahawak ako sa tiyan ko habang hinahampas ang braso niya. Simplihan lang natin. Panakaw ni Hipo sa matigas at may masong niyang braso. Why are you laughing? Kasi, pinisil-pisil ko ang braso niya, pero kaagad din akong napatigil nang samaan niya ng tingin ng kamay ko. Mukhang nakahalata si Pogi. Hindi pa kasi luto yan kaya matigas. Paliwanag ko sa kanya. Lutuin mo. Bakit ako? I don't know how to cook this thing. Papakuluan mo lang naman? Still, may bayad. How much? Kiss na lang. Sagot ko. Itatakwil ka na talaga ni Maria Clara sa team niya sa ginagawa mong yan. Maharot ka? Maharot ka, Ira. Joke! Hindi ko na nabawi ang kaninang sinabi ko nung hulihin niya ang labi ko. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa matinding gulat. Mabilis na halik lang yon pero sapat yon para mawindang ang katinoan ko. OMG! OMG! Ang first kiss ko! Shalap? I mean, bakit mo ko hinalikan? Sigaw ko sa kanya. La? Ngayon ka pa taga magpapabebe? Cook this. Ipinatong niya sa kamay ko ang 2 kamote, saka siya paika-ika naglakad palayo sa akin, bago maupo sa may batuhan. Bumaling siya ulit sa akin, kaya naman biglang sumabog ang mukha ko sa kahihiyan. Mabilis ko siyang tinalikuran. Hinubad ko ang suot kong rubber boots, bago maghanap ng mga tulong tanga, para maluto ang kamote ni kamahalan. Pero in fairness, ang syalap ng labi niya, ang tamis-tamis. Worth it naman na sa kanya, napunta yung first kiss ko. Luto ng kamote mo, kamahalan. Ipinatong ko sa harap niya ang kamote na niluto ko. Girl Scout ako na laging handa, kaya madali lang sa akin gumawa ng lutuan, gamit ang mga bato at mga natuyong kahoy. Napamura siya na mapaso siya. Ihipan mo muna kasi bago mo kainin. Umusli ang nguso ko nang hindi niya naman lang ako tinapunan ng tingin. Nakafocus siya sa hawak niyang kamote, kaya hindi ko mapigilang mainggit. Sa kamote, sana ako na lang yung kinakain niya. Ba't parang anas mapakinggan? Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Ira, but they call me here ganda, pretty girl, Diyosa or sexy. Confident kong pahayag. Pero as usual, poker face lang si Pugito. Hoy, Pugito! I'm talking to you!
What did you call me? Pugito, kasi pogi ka. So, ano na ang pangalan mo? You don't need to know. Sige, Pugito na lang tatawag ko sa'yo. Tapos, Pugita na lang din itawag mo sa akin para matchi-matchi tayo. Ay naku, ang kapal na mukha ko. Kanino ko kaya naman ang ugali kong to? Ang ingay mo? Cook me some more. Ha? Gusto ko pa ng kamote mo. Magluto ka pa. Ubus mo na kaagad? Gulat kong tanong sa kanya. Malalaking kamote yon, kaya nakakasyak na ubus yun na kaagad. Ako nga di ko pa ubus yung kinakain ko eh. Come here. Utos niya sa akin. Bakit? I'll pay you again with the kiss. Pahayag niya na nagpabagsak ng pangako. No, wag na. Nauutal kong saad bago maglakad papaloyo sa kanya para magluto ulit. Napasa po ako sa dibdib ko dahil sa malalanding pagpintig ng puso ko. OMG ka, Ira! Maghunos dili ka! Suway ko sa sarili ko. Hindi kaya nasarapan din siya sa kissable lips ko? Kaya siya humihirit ng ganon? Baka nga gutom lang talaga siya at filingera lang ako. Calma heart! Tili ko na may hangin na bigla na lang umihip sa tenga ko. Muntik na akong sumubsob sa batuhan, pero may malakas sa braso ang mabilis na pumulupot sa bewang ko. Clumsy? Komento niya. I'm not! Ginulat mo kasi ako. Ang tagal mo? Kanina ka pa nakatulala rito habang nagmamonolog. Ha? Do you want me to kiss you again? Hindi! Pasigaw kong sagot na nagpaangat ang gilid ng labi niya. Did he just smile? You're drooling. Mabilis kong kinapa ang gilid ng labi ko, pero wala naman akong laway na nahawakan. Sinamangutan ko siya saka inirapan. Tampo yarn? Wala lang. Gusto ko lang mag-inarte para naman hindi niya isipin marupok akong babae. Dark. My name is Dark. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Pati pangalan ng gwapo-gwapo. Dark? Pero mas prefer ko pa rin tawagin ka Pugito. Pahayag ko. Pagkatapos kong linisin ng sugat niya, itumayo na ako. Mauna na ako Pugito, ibebenta ko pa kasi itong mga kamote ko. Nag-iwan din ako ng pagkain mo. Kapag nagutom ka, magluto ka na lang. Paalam ko sa kanya. Hinihintay kong pigilan niya ako pero hindi naman niya ginawa. Brisit, hindi man ako pinigilan? Ganda, bakit ka naman nakasimangot? Tanong sa akin ni Kuya Ronnie, padyak driver. Isinakay ko ang buhat kong sako bago maupo sa pedicab niya. Wala to kuya, gusto ko lang mag-emote. Tumawa si Kuya Ronnie. Kwento siya ng kwento habang oo lang ako ng oo sa kanya. Pagdating ko sa palengke na ibenta ko agad ang kalahating sako ko ng kamote sa halagang 120 pesos. Mama Stella! Tawag ko kay Mama nang dumaan ako sa pwesto niya ng mga isda. Mama, sa'yo na to. Inaabot ko sa kanya ang pera ko. Benta ko yan sa kamote ko. Huwag na anak, ibili mo na lang yan ng mga kailangan mo. Di ba wala kang tsinelas? Magagawan pa naman ng paraan ng tsinelas ko, Mama. Bra, bumili ka ng bra mo at panty. Ikaw talagang bata ka? Palagi na lang kaming iniisip mo. Siyempre naman po, pamilya ko po kayo. Sa'yo na yan anak, malakas naman ang bentahan ng isda ngayon, kaya itago mo na lang yan. Pero, sige na, bumili ka rin ng mga kailangan mo. Nakita kong punit-punit na yung panty, Mama. Huwag mo namang i-announce. Naktol ko na kinatawa niya. Bala ko sanang bumili ng tsinelas, pero naisip ko bigla si Pugito. Wala siyang suot na damit, kaya naman binilihan ko na lang siya ng mumurahin na sando. Bumili rin ako ng tig-isang piraso ng panty at bra dahil nakakahiya na talaga mga underwear ko. Nakakahiya naman kay Pogi kung huhubaran niya ako, tapos ganun ang itsura ng panloob ko, punit at sira. Sarap mong tirisin self, malandi ka. Bakla! Marcelino! Balik kong sigaw sa kaibigan kong si Marcelino.
Na makalapit siya sa akin ay maarte kami nagbesuhan. Hawak niya na naman ang pink niyang basket na naglalaman ng kalamansing ibinebenta niya. Marcelino ka riyan, kuriting kita eh. Mercy nga kasi, Mercy. Sorry naman. Bakla, may nakita kong mga faffles over there. Hindi ganun kayami pero pwede na maging sugar daddy. Makakaahon na tayo sa kahirapan. Tili niya habang tumatalon-talon pa. Talaga? Nasaan? Pagdating sa gwapo, faffles at kalandian ay nakakasundo talaga kaming dalawa ni Marcelino. Gwapo si Marcelino, pero sa kasamaang palad ay pink ang dugo niya, kaya nakakapanghinayang din ang isang to. Tara bakla, silipin natin! Nagpatianod ako nang hilahin niya ako palabas sa palengke. Ayun bakla oh, yung mga nakaitim na mga boys. Sinundan ko nakanguso ng bibig. Nalaki ang mga mata ko na makitang pamayar na mukha ng mga lalaki kahapon. Sila yung mga MIB na mas masahol pa sa alien? OMG, wag sila Bax. Hindi naman gwapo. Maputi lang at may muscle. Pero mukha naman mga froglets. Mabilis akong tumalikod dahil sa takot na mamukhaan nila ako. Hindi kaya hinahanap pa rin nila si Dark? I need to warn him. Hindi ko alam kung sino sa kanila masama, pero sa pugito ko ako kakampi. Hindi tayo cheap pagdating sa lalaki, Mercy. May taste tayo. Nagwak sila for me. May mga itsura naman na. May bread lang sila ng human, ang top pulse, pero matsatsagaan na. Humagik-hik siya sabay hampas sa balikat ko. Muntik na ako matumba kaya naman sinamaan ko siya ng tingin. Sorry. Tama ka sis. Pang high class ang faffles ang target natin at hindi chipstick. Tara na nga. Saan next racket mo? Tanong sa akin ni Mercy. Sa karinderya ni Aling Loleng? Sige Bax, text mo na lang ako kapag may pogi kang customer. Same faces everyday ang mga kumakain sa karinderya ni Aling Loleng. Tsaka bihira mga dayo. Text kita kapag nakita ko na lang si Goku mo. Umuwi si Marcelino, kaya naman napahagal pa ako ng tawa. Si Goku ang inaasar kong boylet sa kanya. Sa bungero yon at mortal enemy ni Bakla. Naniniwala kasi ako sa kasabihang opposite do attract. Kaya ayun, nakaship sila sa akin. Though hindi ko man talaga gustong lalaki yun for him. Pang-asar lang talaga. Busulan ko kaya ng lupa yung bibig mo sis. Makaalis na nga. Babay Guapito. Che? Nang mawala sa paningin ko si Marcelino, ay nagtungo na ako sa karinderya ni Aling Loleng para magtrabaho. Tanghali ang shift ko sa kanya, kaya naman sakto lang ang dating ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.